Unless pre, pwede may paparotes mo sa akin, ano, okay lang. Ha? Hindi, okay lang. Gusto mo rotes? Sige, rotes ka, aray ko. Ko-compare lang natin. Wala. Commuter ka rin. Commuter. Beses natin. Okay. You know me naman, grandpa driving lang ako. Ito, kaskasero din, sabihin. Mabait ako. Lol. Mabait ako. Okay, dual zone, quad zone climate control system. Kasi meron sila dyan, air conditioning, yan. Yan na lang. Natamad na ako. Tapos, ayan, di na ako nag-gimbal guys pero pakita ko na sana na yung gimbal mamaya. Hindi ko na nagamit. Kasi tayo lang kasi. Yan. Tapos, yan. From stock ito, naka-plastic pa rin. Ayos nahihina yan talaga kaya na. Kasi, preservation. Tapos yan, yung, yan. Wala naman kayong issue dito na tumatagas. Wala. Okay, that's good. Kasi Toyota. Pag Everest ay. Pag Ford yan, pag Ford yan, hindi. Yan. Ladies and gentlemen, the LC200. Actually, kanina, ito yung dinala namin papunta dito. So, ayan. Pero hindi ko pa nareranasan yung a bit of a tune-up dito ng sasakyan yan. So, wala akong comparison kung gaano siya kalakas, pero alam kong malakas. Yan. Kasi alam ko from stock, this is 245-ish. Yeah, pero nung dinahin na namin, they're lying? 199. Wheel horsepower ata yun, pre. Yan. Uy, sino yan? Sino yan? Ikaw yun. Tangin na. Nagtanong na ako, pre, ha? Bok? Ano ba yun, pre? Ako, nagtatanong na ako. Sino yun? Kung ano yan? Okay lang, tao lang naman. Yan. Tropa-tropa naman. So, ayan. Tag dito. Kanina pinag-usapan na naman natin na meron tong sounds. yung sound system po namin, and ito is 200 plus thousand. Pero hindi nyo sa mapapansin kasi naka-OEM touches kung ano yung Twitter still nakabound siya dito. Normally kasi iba nagpapagawa yung dito. Parang may mga pillars. Parang three-way. Hindi ko masyadong alam sa speakers so yan, you can orient on me on that one. So sinabi naman sa amin ni JC Carol kung gusto namin three-way. Kasi mas gusto namin OEM. Kasi parang sleeper Okay, that's nice. Ayan, tapos may mga a bit of a wood tayo dito, action tayo. Yan. You know what? Sige, I can actually pause. Yan. So ayan para wala nang reklamo na maalog. Kasi kanina maalog parang bagay yun dun. Yan, naka-gimbal ngayon tayo. Yan. So yan, everything is here intact. Naman. Tapos ito yung syempre original na LC200 na parang second facelift na to. Hindi, third I think. Kasi iba sila ng ng facelift ng LC200 Ayan. Tapos meron tayong mga 4-wheel drive shenanigans na dito. May ECT second, yung ECT second kapag pinindot mo yun, magsa-start siya sa segunda para lang may added torque kapag sabihin natin nabalahaw ka or chances mababalahaw ka. Tapos permanent 4-wheel drive na to sir. All-wheel drive. All-wheel drive. Kailan ko nga lang nalaman yun Tapos meron siya yung heated and cooled. Heated and cooled seats. Kung sino naman buwisit ng driver mo, ayan, buwisitin mo, yan. Pero one way lang ata yan, sorry. Yan. So may pneumonia, buksan mo yan. Okay. Tapos maraming airbag syempre. Yan, SRS airbags. Tapos yan, meron tong mga window visors and everything else. Tapos nakadump yung hindi pala, naka-instant na lang. Yan. Okay, so ito hindi ko alam kung lugar na to. Basta nasa Pilipinas. Skyway Station. Ito na yung Carino. Okay. Ito yung pababa. Kano na tayo, traffic. Okay, yeah. Tapos dito yung natin, Ross Boulevard. Okay. Yan. Ito yung papuntang. Oo nga pala. Yeah. Yan. Siyempre yung suspension na LC200 very very smooth. Tapos no compromises dito. Yan. So tapos ilang liters of tank? I think it's 100.
Yeah, I think close to that. 100 liters. Kasi akala ko magkakaroon nga ata ng ng reserve tanks. Kasi yung reserve tanks sa ibang Land Cruiser meron sila. So kapag sabihin natin nawawala ka na ng crudo or diesel, then you can apply for that reserve tanks. Tapos yung natin sunshade holder natin dito. Yan. Tapos ito nga pala yung sa natin. Yan, stock pa yung mga ilaw, door, and everything else. Tapos, syempre, malawag tayo dyan, sir. Yung kayong dalawa dyan. Ito yung mga stereotype. Ito yung stereotype na kapag naka-congressman, yan, sasaludoyin ka. Yan. Syempre, fully tint pa to. Ano yung mags mo, pre? OEM Toyota siya, diba? OEM Toyota siya. We got it upgraded from them. Tapos, I think itong nakuha namin, ano siya, puro siya TRD. I think there was a period of time, I think 6 months. I don't know what the issue was. Tapos ang release nila is puro ganito, purong busog ng TRD. So pag napansin mo yung stepboard niya, tapos yung skid plate niya sa ilalim, TRD. It came from Toyota, ganun na talaga. Okay. So, right from Toyota itself, itong mga kits na to, that's nakakabit na siya or yung wildest copy, pang-test lang namin yun. Eventually we'll change it to the real ones. Okay. So pinalagay namin kay Atoy Customs 4x4. Okay. Yeah. Quezon West Ave? Yeah. West Ave. Okay. Nice. So, ayan. This is a bit of a challenging. Yan, pati nga naman kapag ka mid-size SUV. And syempre, bira, mga Land Cruisers kasi definition of an elite vehicle nga naman kapag lalo na yung third row seating, sobrang luwag yan. Nagiging party piece nga pala yung LCS, pati any Toyota is pagka yung third row seating tinataas siya. Hindi naman maingay yung third row seats nito, no? Hindi naman, no sound at all. That's good. Kasi naman kapag ka nasa Fortuner, tagdig-dig-dig marang nanganginig siya, diba? Yan. Buti naman, fully secured naman siya. Yan. Tapos passenger warning. Yan. See that? Tapos banana type na wipers. Yan, meron na dyan. These are replaced na, pero stock pa lang ba, na rin siya talaga siya. Ito yung head unit na kasama dun sa package na 200k? Close to 200k. I think around 180 to 190. Okay. So close to 200. Yes, that's parang naririnig ko rin sa mga sa mga mahilig sa sasakyan talaga yung mas maganda nang ipalit mo na yung head unit mo, yung halimbawa yung talaga yung audio based na head unit, yung Kenwood talaga JBL or anything, but I think this is much of a premium price tong Kenwood na to. Yan. So kasi kapag naka Android system, hindi siya mabibigyan ng justice yung speakers itself. It's on the powering the speakers itself. So hindi pa to naka hindi pa to naka 360 camera na, hindi pa. So, pero merong ganon din na Kenwood and 360 that camera. I'm not sure of. Yeah. Hindi ko na. Okay, but actually parang na-confirm ko yun sa tropa kong mechanic. So meron naman daw siya. So yan, you can pwede mo nga ngayon lagyan mo nga ng 360 camera to, pero yung head unit itself na naka-built in doon, yun ang expensive talaga. So yan. Alright, so yan yung mga brush finishes, mga hidden gems natin dito. Yan, so, mga leather padded dito, kung sakaling ganyang kalapad yung tuhod mo. Yan. Tapos yan, medyo pagka-dump yung glove box, napakalaking glove box, parang 2-story. Anyway, tapos yung natin, yung ref yan, may cool box. Pwede nga maglagay ng comment yun na lang, ayoko magsabi. Tapos may hiwalay pa na hiwalay, may partition nga siya. So, yan. Tapos mga grab handles, fixed grab handles is over here. Yan. Tapos yung natin, syempre yung mga tumblers and everything, you can sasak niya na lang dyan. Malinis na malinis. Tapos ito yung stock seats. Yes. Okay, very comfortable. Nararam mo nasa sofa na parang lazy boy seats. Actually yung kanina nakasakay kami sa likod, grabe, sobrang iba yung luwag from the SUV itself. So yan, so side mirror housings natin, extensively large, yan, for a full size vehicle. Yan. Halos tahimik lang yung turn signals natin. Yan. So outside the vehicle nga naman, pre, so ilan taon ka nag-drive? Ito? Hindi.
like ikaw, ilang taon ka na nagsimula mag-drive? O, diba? 13. I started around 18. Wow. Para safe. Okay. Para safe. I started at 18. 13. Tapos, ano yung sasakyan una mong dinala, actually, na drive mo? Actually, ito yung una kong na-drive. Ito? Pinakas ko. Ano, edit ko ba yan? Kasama si ano. Sa Poboy Promotor. Tapos, nahuli din ako. So, don't try that. Huwag kayo magpasaway. Ito po mga influences po natin. Sinasabi ko ano yung mga bad influences. Ayan, so, yan. Hindi, mga ano natin. Kasi tatanungin ko sana nung una mo nag-drive to, malamang sa malamang medyo na-intimidate ka doon sa lapat. But at least it was an advantage na na ito yung inuna mo tapos sasakay ka sa isang mid-size SUV. Sisiyaw na lang yun. So yan, that's good. Tapos alam ko tong nakalawit na to, ito yung hands-free. Ito. Yan yung mic. Kasi yan siya. Alam ko ito yung original na ito. Parang ito ata. Ito yung mic, mic ng original yan eh. I think yun, or baka I'm not sure, baka yun yung aircon, baka mali lang ako. So yeah, so we're running like a cloud talaga when it comes to the LCs. Yep. Yeah, tapos I think that's hydraulic power steering and wow, nice. Tapos Ayun niya eh. Walang ano yung mabawi yun. It's so linear, no? Smooth, it's very smooth. Yeah. Nice. Yeah, no replacement for displacement, pare. Ibang de 8 pa rin. But have you driven an LC3 before? No. So not yet, okay. So that's the reason why kung never seen it. Wala eh. So yan. And look, batang-bata pa to, 50,000 kilometers. Yeah. So ayan. Medyo nagre-ready lang ako, baka mamaya bigla mo kung pa-switch. Okay. Isuzu Manila. Dahil si pinili na po. Sige bro, try mo yung driving. Okay, nasa tulay tayo, alright. Kasi natin. Okay, ayan. Gusto mo yung shoutout? Ay, kala ko ito yung shock. Okay, dito tayo sa no parking. Oh, that's nice. Hindi ba sinabing no stopping? Sabi no parking. So, sinong gusto mo yung humawak ng keypad? Paano ba yan? Saka? Mabigat yung kamay. Ay, wait lang. Baka na lang. Now, perhaps that's a keyless entry. Oh, power seats. Okay. So, sir, ibibigay ko na lang sa inyo. So, ganun mo na lang. So, nasunod naman yan. Okay. So, maging vlogger yan. 4K. Okay. So, Grabe. Need to drive? Yung may-ari ng kotse, yung ginagawa yung video. Ayan, so, yan. So, para maiwasan tayo ng bashers and everything. Bashers. Okay. Hydraulic power steering. Alam mo kung saan ka pupunta, Ay, hindi. Sir, turo mo na lang, sir, Actually, Dar. Pwede kang magsalta. Sige. Oh, medyo firm pala yung preno, Pansin ko. Okay. Tapos, it doesn't matter kasi hindi pala. Ako pala yung tuliling tumingin ng steering wheel. Akala ko naka-offset. Bago malubog pre, sige. Malubog. Tinitignan ko yung preno, antigas naninibagal na ako, sorry. Ginata mo. Something vibration. Ang layo pre. Ano ba? Let's give the man Hindi ko po sinasabing takot ako. Nahihilig na tuhod niya Where's the traction control? Yan. So, okay. Tapos may shift mode. Ayan, kwarta. So, lagi siya nagsastart sa kwarta.
Ay, gear, lapit mo doon. Okay na yung gear. yung U-turn ba tayo, pre? Oo. Doon pa. Doon ba? Signal ka ng kanan. Kaya ka pala naka-seatbelt eh. Oo, syempre. Influencer na eh. Paano ka dyan? Okay. Oh, tigas ng preno actually. So, stock ng ganitong katigas yung preno na to? Yes, stuck yan. And stock brakes na. Yes, stuck yan. Yes. May humps dyan. Yep. Yun o. Ako na mag-adjust. Power seat. POV isang VIP na ano, laging may wangwang. Hindi, joke lang, wala itong ano bang pipit ito? Stuck. Okay, so kailangan niya ata ng Mitsuba. Mitsuba V3 ba yun? Yeah, mga V3. Mga 12 tapos lalagyan mo ng Europa. Kanan tayo. May echo. Ano yun. Para nga daw galante yung ano, yung busina ng T18 sa Japan. Okay. Oh, sorry. Medyo naninibago lang ako. Yan. O sige, good luck. Sibuni ba? Yeah, kasi inintindi ko tong may graba. Bababala ako ba? Hindi. Ano yung parang nagbavibe? Bago nasira mo agad. unang video pa lang. Oh, tsaka lapad. Okay. Tapos, ano ba to? Powered? Oh, ayos. Telescopic. Sorry, pinapakailan mo ko yung settings. Oh! Oops. Yes. Okay. Go the brakes. Grabe. Tapos automatic tong eco power mode. Okay. So, saan papunta natin? Doon sa may car wash? Diretso ka lang, sige lang bro. Kung ikaw bahala, dali mo lang, alam ko naman yung buong area. Okay. This is more resident. Okay. Yeah. So, yan. Bago muna kaming makabangga, maraming salamat din sa ano, may-ari nito si Dar, yung ano, naging cameraman. May merienda ako mamaya, huwag ka magalala. Tapos yung ano, yung dalawa doon sa likod na kaklase ko, best friend ko, yan. Good shout out yan. So, He's a boxer. pre, layup. Force po. Ay, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Force po. Cruise control dito. May stock siyang sarili. It's very neat. Yeah. Kasi kala mo naka-speedboat ka. Yun talaga yung napapansin ko talaga sa drive na itong SC. Yeah. So, left, right? Left. Okay. Minamag, dapat mo doon natin ako. Action cam. Diretso pa. Sundan ko yung starya na yan. Sige bro. Hindi, paliguan mo yung mga motor. Yan, ayos. Grabe yun kapit niya doon Kasi hindi ko pa pinatay yung traction control noon. Umiiyak yung gulong. Naka-Toyo tires na siya. Iba kasi may mga comments na gusto medyo madulas yung sa traction ng gulong. Tapos iba yung gusto yung nakamadikit. Tapos anong sukat nito? 20 yung max? 20s. 20s, okay. So, at least kahit dito nakasali. 2285 siya. 285 yung lapad. I'm not sure about the sidewall. Okay. Yeah. Tapos brand new price nito back then was 5.7? Hindi, 5 point something. 5, parang sa around 5 million range lang. Sa 5.1, something around that. 2018 nga pala itong sasakyan nito. Hindi ka nakukulang dito sa power nito. Sa Makataw, you can turn right there sa stoplight. Dito sa stoplight niya. Gusto mo na acceleration. Ayan, tapos may napakalaking mechanical handbrake dyan. So, nalagyan mo lang dyan. Tapos yan.
steering wheel controls. Yung mga modes nandito, kung gusto mong i-change nandito, ganun din. Enter. Mga center locks natin, yan. So, may mga power seatings and then 3 memory seats, yan, mga 3. So you can set it. Okay. Ilang minutes na ba tayo? 18. 18? Yeah. 18. Cut na lang yan. So, yan na yan. Okay naman na tayo actually. Ay nga pala, sige mamaya pagka nakahinto, makina na lang. Tapos, na lang. Sige na, pwede mo na i-cut yan. Sige na, doon na lang sa part na yan, pre. Yan. Hello and everyone. Ito nga pala ang Toyota Land Cruiser 200. At unang-una sa lahat, gusto ko lang sana magpasalamat sa mga kaibigan ko sa Pasig. Binibenta ka actually itong unit na ito eh. Kaya ito ang unit nila. Kung gusto mo ng ang contact number nila, ilalapag ko na lang yung kausap ko dito mismo. Ayan yung phone number niya. At gagawan ko na kayo ng storya tungkol dito sa Toyota Land Cruiser. Salamat at sa awa ng Diyos, ako'y nakapag-start, nakapag-revolusyon ng Toyota Land Cruiser. Alam ko hindi pa ako nakakapag-drive at hanggang ngayon, ganun pa rin kasi buy and sell tong ginawa sa akin na video nito for the Toyota Land Cruiser 200. Pero, mali mo naman, day 1 or 1 day, makakapag-drive na rin ako. Kahit mag-drive lang. Pero, ituloy na natin tong video na ito. Ito kasing tong SUV nito, matagal ko na tong nakikita, napapaisip kung kailan ba ako magkakaroon ng ganito. Kasi kung tutuusin, magtanong ka ng isang batang mahihilig sa sasakyan, alam na alam niya yung Land Cruiser. Siyempre, yung mga tito-titos natin, mga ninong-ninong natin, lolo't-lolo natin, alam na alam nila yung Land Cruiser. Alam ko pa ulit-ulit ko nang sinasabi itong Land Cruiser, pero abangan nyo pa hanggang doon sa dulo ng video, hindi ako magsusuya. Comment down below kapag para magkaroon tayo ng engagement. So magsisimula muna tayo sa exterior ng Toyota Land Cruiser 200. Sa grille naman, ito okay naman sa akin itong parang front shield face siya ng Land Cruiser 200. Lalo-lalo na yung around nasa 2008, 10, and especially yung 13, 14 Yung tropa ko ngayon, yung pinsan niya, technically meron silang Land Cruiser 200. Pina-facelift naman siya, ginawa siya 2018. Pero ito yung original body nun. Tapos yung 13, 14, isipin nyo yun yung so may headlights, may amber reflectors dun, so may turn signal lights. Yun yung rin, actually yun rin ang bet ko para sa Land Cruiser series na to. And then, isa pa yung yung sa side naman natin, halong-halo yung pagiging maskulado, yung shapes, hindi naman siya super kwadrado kung tignan naman natin. And punta naman tayo sa likod. Ayan, there's nothing much else to say except the fact na napakaganda siyang tignan. Kaya mukhang nagtagal po itong mismong facelift series na tong LC200. So, yan. People loved it, people adored it, and look at the presence rin naman. People would tend to buy the counterpart of this one, yung rival nito. Pero mamaya talakayan na lang natin yun later on. Okay, pero yan. Yan yung for me, exterior, sa akin is goods naman sa akin to. Kung score ko to ng out of 10, I give it a solid 8. Pagdating naman sa wheels, eto yung mga disenyo niyan. Tapos ito na rin yung tire size natin. Isasama ko na rin din. Kapag ka sa wheels, yung design nitong mismong exact gear na pinapresenta ko, yan ay para sa akin plain design. Hindi siya naka two-tone, hindi siya naka all black, hindi rin siya naka chrome or anything else. Napaka-plain lang naman. May magsasabing napaka-plain and bland. May nakakasabi na plain na maganda siya in a good way. Pero para sa akin, mas ma-upgrade pa ito. Yon. So, ibig sabihin, nandun ako sa plain and bland. Pero ito naman yung mags ng sa 2014, mas malala yan.
Pero ito yung nasa naman, 2010. Hindi ko pa nakikita eh. Hindi ko lang kung may pinagkaiba. Pero ayan yung mga mag sets natin. Pure stock na para sa Toyota Land Cruiser 200. Kung ako naman ang magsasuggest kung ano yung appropriate mags or yung aftermarket wheels para dito sa LC2, ito yung para sa akin. Yan, yung Dean Cross Japanese Rare aftermarket wheels. Napaka macho, meaty look tignan talaga. Tapos naka-all-terrain tires tayo dito. Yun, para sa akin, goods na goods 'yan. Tapos isipin mo walang tint or naka-clear tint. Ano nga ba? Wala akong pera para sa LC2 eh. Pero ini-envision ko lang naman. Sandali, papunta na po tayo sa 5-minute mark. Kung di pa kayo nakakapag-subscribe sa channel po namin, please subscribe na po kayo. And syempre, nakakatulong po ito. Syempre, dadagdag rin to sa mga magiging budgeting po namin dito sa sa other videos po namin and future videos. Syempre, sa suspension, sa mga may-ari ng Toyota Land Cruiser 200 dito, ano ba talaga ang ride talaga nito? Matagtag ba nito or very smooth? Kasi wala akong chance makapag-drive as of this late kasi may mga kalala ko naka LC2 pero kasi busy sila eh. Ano yung suspension ride nito, itong LC2? Comment down below kayo magsabi kung smooth ba to o kasintagtag ba na matigas at firm ng Fortuner or Hilux. Thank you very much for that one. Ito naman ang mga interior ng Toyota LC200. Ito naman yung from the 08, tapos yung another facelift upgraded, tapos dito yung last facelift naman ng LC200. So, kung may napapansin kang difference, meron siyang difference dun sa may instrumental cluster. What I mean is yung tachometer, tapos yung speedometer, tapos ito naman yung sa may dashboard. Steering wheel, perhaps may pinagbabago siya. Probably may kapag right from the first facelift, from first phase pala, may mga bare na steering wheel talaga siya. Tapos yung susunod naman, meron na po siyang steering wheel controls. Tapos iba na rin yung hugis ng doon sa last facelift. Tapos yung naman, yung sa leather seats, ganito yung itsura nun. Tapos, one things for sure na gusto ko sana i-comment, yung yung third row seating. Engine specifications. Sa America or sa overseas units, meron tong 5.7 liter V8. Gasoline engine po ito. Ito yung alam ko, di ako nagkakamali, ito rin yung makina ng Toyota Sequoia. Tapos nilagay lang din dito sa Toyota LC2. Pero syempre sa Pilipinas na rin tayo nakatira, ang LC2 ay isang 4.7 liter V8 diesel. Napakaganda niyang tumunog pagka nare-revolution mo siya. Meron din ako mga videos ng mga tropa ko na nire-revolution din. Rinig mo talaga yung turbo diesel. Yun. Tapos ito yung sample naman natin, yung meron ako dito. Rinig naman yung muscular V8 tone talaga. Na ang ganito i-imaginein mo na naglalakad ka sa isang pedestrian lane. Tapos kapag dumaan ng LC2 sa gilid mo, tapos dahan-dahan lang siyang nag-a-accelerate o umuusad, ang ganda niyang pakinggan. Alam kong medyo nagiging overacting na yung ko dito. Pero kapag pag narinig mo talaga, ganun yung nagiging perspective ko dito sa tunog ng D8 diesel. Ano pa kaya kapag nag-aftermarket ka pa ng mga mufflers o nagpalagay ka pa ng headers, ganon, yun. Kung hindi ka pa nakokontento sa tunog ng stock, baka paano pa kaya kapag naka-exhaust na tayo o naka-exhaust tune na tayo nun. Ito na po yung mga available colors na na-release dito sa LC200. Ayan di ba? Ang ganda. Feel free to pause this video kung gusto nyong masinsinan yung mga kulay nito.
Ang mga available features naman ng ng LC2, yan nakalista rin. Same goes with the kulay rin. Kung gusto nyo, i-pause nyo na lang itong video na ito para makita nyo lang din. Malay nyo, hindi makabili kayo ng second hand na LC2 na sariwang-sariwa. Hindi yung mga kasama na features, 'di ba? Ano naman ang terrain ng LC200? Ang LC200 ay permanent 4-wheel drive po yan. Kaya aasahan ninyo na baka kung kayo ay nagdadrive na rear-wheel drive SUV o yung 2-wheel drive pa lang na SUV, asahan nyo na lang na magkakaroon kayo ng palit ng 4 tires specifically. Tapos, dapat malamang sabay yan papalitan. Huwag kayo magtitipid. Isa pa yung yung fuel consumption nito. Ayan. Ganito po yung lumabas na fuel consumption. At alam natin kapag ito ay nasa traffic, sus Mariosep, ang lakas kumain ng crudo man o gasolino man lang yan. Kasi napakabigat ng body, permanent 4-wheel drive, at syempre, D8 yung dinadala po natin. Alam ko sa mga ganito, wala tong cylinder deactivation. Okay lang din yon kapag kung sabihin natin, kasi marami nagsasabi na kapag ang makina ay may cylinder deactivation, ang makina would tend to run on lean, in which yun ang dapat iiwasan natin. So, ayun, hindi siya gumagamit ng gasolina. So, parang naging fumes na siguro yung yung pinapatakbo nun. Baka mali ako dito, comment down below, baka para ma-educate rin ako. Ayan. Magkano nga ba ang LC2 sige, kukuha na lang ako ng presyo from 2018 onwards na lang nun. Ito po yung presyo niyan. Ayan. Ganyan po yung presyo ng LC2 that time. Ngayon, kung i-compare po natin sa isang European SUV ay grabe po yung mas mahal. Knowing dun sa reputation na rin ng Land Cruiser, tapos yung size niya, may mga ibang customer kasi na gustong malaki, tapos at the same time may pagka-powerful nga naman yung V8 diesel rin ng delivering ng LC200. Pero syempre, mas mura. Tapos yung resale value nito pag binenta mo to, hindi basta-basta bumabagsak ang presyo nito. Kung gusto nyo pa ng mga references about off-roading adventures ng LC200, pati na rin ng Nissan Patrol Royale, mag-search lang kayo sa YouTube mga videos and then you go search nyo na lang yung mga off-roading ng LC200 and Nissan Patrol Royale. Doon may mga comparisons kasi sila dito eh. Since ako ay nagsisimula as a YouTuber, na rin, medyo limited pa rin yung natin, yung access natin dito sa mga sasakyan natin sa ngayon. Ngayon, maraming salamat din sa mga mga kakilala ko sa mga Pasig. Katabi nito ng estansya kung hindi ako nagkakamali. Napakarami dami nilang units doon. Kaya sangkatutak na videos ang may a-upload ko within the month of February. Thank you Lord. Ayun, syempre natuloy-tuloy pa rin tong YouTube ko na ito. So ayun na lang po ang Toyota LC200. Long live the V8. There's no replacement for this place. Yun yung old saying na yun. Maraming salamat. Like, comment, share, subscribe guys. Thank you very much. So, thank you rin sa mga sa tao na na binigyan tayo ng authority para i-shoot ito. So, ito nga pala ang magiging next video. Joke lang. Hindi ko pala alam kung ano yung i-upload ko. Pero abangan nyo na lang. Within this week, baka mai-upload ko na yung Kia Sorento Hybrid. Abangan yan. Goodbye.
sobrang load ko. Oo, nakapag-start ako ng LC. Nakapag-start ako ng LC to.